Again, this is the day that the Lord has made, and we should rejoice and be glad in it. Meron po akong nabasa na patungkol sa isang community ng mga madre sa bansang Paris. Paris. Na bawat araw sila ay binibisita ng isang pare upang mag-celebrate ng Eucharist sa kanilang kumbento every day at 4 o'clock in the afternoon. Isang araw, nagkasakit po ang pare. So, hindi siya makakarating. So, nakiusap siya sa isang paring Aprikano na bisita nila noon na siya muna ang humalili. Kasi nga expected ng mga madre na mayroong misa tuwing alas 4 ng hapon sa kanilang kumbento. So, ang nangyari, 3:55 nandun na sa tapat ng pintuan ng kumbento ang paring ito. At traditionally, sa Paris, pag ikaw ay pare, dapat ikaw ay naka-clerical shirt. Subalit nung pumunta doon ng paring Aprikano, siya ay naka-casual na damit lang. Siguro hindi siya naka-cleric. So nung kumatok siya sa pinto ng kumbento, dali-dali agad na binuksan ng madre. Isang madre ang pinto dahil expected nila, ito na yung pare na magsa-celebrate ng Eucharist. Imagine mo yung mga pinto nila, no? May maliit muna na pinto yan bago yung malaki. No? So pagbukas niya, nabigla siya. At isang Aprikano na casual ang damit, ang nakita niya sa harapan. So without thinking, at hindi niya na hinayaang magsalita pa yung paring Aprikano, sinabi niya kaagad, dahil iniisip niya ito ay siguro isang nangangailangan ng tulong. So binanggit niya kaagad sa paring Aprikano, ay sorry po, at hindi ka namin matutulungan ngayon dahil meron kaming misa ngayon. Bumalik ka na lang ulit. So ang sabi naman ng paring Aprikano, thank you sister. Sabay alis na ng pare. So hindi pa nakarating yung pare doon sa kumbento, ring yung telepono doon o sa lugar na tinitira ng pare. No? Ring na yung kaniyang telepono. At ito tumatawag yung mga madre. So tinatanong nila, bakit hindi dumating yung pare? So imaginein mo yung embarrassment nila, no? Na malaman nila na actually pumunta doon, subalit kanilang pinaalis. Tuloy na miss nila yung celebration ng Holy Eucharist that day na ini-expect nila every day. So bakit na miss ng mga madre yung Holy Eucharist? Obviously, hindi naman sila siguro masasamang madre, ano? Ang kadahilanan ay ang nakita nilang pare na dumating ay hindi kapareha nung ine-expect nila na pare na dadating. Kumbaga, reality versus expectation. Kaya tuloy na miss nila yung visitation at yung celebration ng Holy Eucharist. Marahil ito rin ang nangyari ang sitwasyon sa ating Ebanghelyo. Sa simula ng Ebanghelyo hanggang sa pagkatapos, binanggit doon, the bread that came down from heaven. Yung mga Hudyo ng panahon na yon, at maging siguro ngayon, iba yung expectation nila pagdating ng Mesiyas. Medyo ang kanilang expectation ay magkakaroon na isang spectacular event. Okay? O kaya supernatural manifestation. Ibig sabihin, bubuka ang langit at bababa ang tagapagligtas kasama ang mga hukbo ng anghel bababa sa mundo. Yun po ang expectation nila. Kaya kahit ang ating Panginoon ay nagsabi na I am He, ito ay binanggit niya sa John chapter 8, hindi nila ma-reconcile ang reality versus the expectation. Hindi nila mapaniwalaan na ito nga ang Panginoon dahil iba yung kanilang expectation. Diba?
hanggang ngayon siguro, ganun pa rin yung expectation nila. Nabanggit nga doon sa ating Ebanghelyo na kilala nila ang Panginoon. Well, it's what they thought, nakilala talaga nila. Alam nila kung kailan, kung saan at kung paano naging anak ni Maria at ni Jose yung ating Panginoon. Sinabi nga nila doon sa verse 41, then the Jews began to complain about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They were saying, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I have come down from heaven? Yun ang pagkakakilala nila. And even sa John chapter 7, sinabi niya, yet we know where this man is from. They're referring to Jesus. But when the Messiah comes, no one will know where he is from. So ang problema ng mga Hudyo is nang sinabi ng Panginoon na He is the bread, okay, that came down from heaven. The bread becoming flesh. Hindi nila mapaniwalaan yun. Kasi nga, kilala daw nila kung sino, si Jesus. Siguro extension ito ng problema nila. The idea of the Word became flesh. Iba doon sa expectation nila about sa reality of our Lord becomes, the Word became flesh, our Lord Jesus Christ. So ang problema nila ngayon ay yung kanilang expectation versus the reality. Alam mo, the love of God o kaya ang the mystery of the love of God, the great and almighty God becoming human, becoming a normal person, became like us, ordinary person, who lives with us. Sa lahat po ng naniniwala noon, hindi magiging problema ang sinabi ng Panginoon na He is the bread that came down from heaven. The bread becomes flesh. Pag tayo ay naniniwala. Subalit, if we insist that God must first meet our expectation and reasoning bago tayo maniwala, then sabi nga kasabihan is, then we are in a big surprise or we are in trouble. Just like the Jews. Okay? Hindi sila naniniwala. No, the reality versus the expectation. So ano ba ang pinapakita ng ating Ebanghelyo? In today's gospel, it said that the Lord comes to us in ordinary people. In ordinary person na sa tingin natin ay kilala na natin. Or sometimes, alam mo, we have taken for granted. Okay? Minsan ginagamit kasi ng Panginoon ang mga taong ito, mga ordinaryong tao na sa tingin natin ay kilala na natin. Okay? Familiar na tao. Sometimes the Lord uses it to send message to us, okay, and to prepare us for eternal life. And yet, sometimes we ignore it. Okay? Because gusto natin that our expectation and our reasoning must first be met bago tayo maniwala. And yet, if we believe the love of God, if we believe that Jesus is the bread that came down from heaven, the flesh that became bread, wala tayong magiging problema. Okay? So yun ang problema ng expectation versus reality. And even up to now, yan ang problema ng Diyos. But we as Christian, we must recognize the presence of the Lord in each one of us. Even to those people whom we know and we most of the time taken for granted.
makita natin ang Panginoon ay kumikilos sa bawat isa, sa bawat kakilala natin. And He might be used as a messenger of God to teach us the ways to the kingdom of life and to eternal life. Amen. Please stand.